So good afternoon everyone, we are from Group 3. So our topic is all about orienteering. So first, let's differentiate mountaineering and orienteering. So mountaineering is activity that climbing mountains which may involve hiking rock, ski, ice climbing, and survival skills in harsh environments. So mountaineering is activity na siya musaka o mga mountains na mga harsh o mga bato. So orienteering is navigational sports where participants use maps and compasses. So orienteering, so background of orienteering. Orienteering is a competitive sport that combines cross-country running or other modes of travel, hiking, skiing, mountain biking, etc., which advance navigation skills. Participants use a detailed map and compass to navigate a course, finding a series of checkpoints or controls in a specific order or collecting as many points as possible within a time limit. The winner is typically the person who completes the course in the fastest time or accumulates the most points. So orienteering is sport di siya nga mag-use of maps o compasses para participants ato nila makita. So ang checkpoints sa orienteering is mo na specific na place nga dapat pagkitaon or doon sa mga participants. So sa winner daw usually hindi buhaton sa forest, sa park, or sa urban areas. Then lang goal is dapat maatukan ng checkpoints sa pinakadaling na oras. So ang dapat ang kalaugan din malamang katong mas nauna o mas madaling makakuhan adoon sa mga checkpoints. So ang checkpoints ay katugan ng mga vlog na ipagbutang sa kahoy or ipagbutang sa yuta ba, ilubong sa yuta. Yung mga nagkaon sa mga participants. So, ano mo rin sir? So this is the history of orienteering. Orienteering is a sport combining navigation, map reading, and physical endurance originated in Sweden during the late 19th century. So ito ay nagsimula sa Sweden during the late 19th century, and the term orienteering is Swedish for orientation. So ang orienteering is nagsimula siya sa word na orientation, which is yung goal or yung goal nito is makapunta siya sa exact landmark or sa goal mo. And ang pinaka-first na use nito is noong 1886 sa Swedish Military Academy, Karlsberg. And the first orienteering competition is na-held siya sa Swedish military officers noong 1893. There is a type of orienteering. So 5 types. Number 1, foot orienteering. The most common type involving running and hiking. So foot orienteering from the word of foot kaya magandang common type of orienteering siya niya. It's either walk or run. Number 2, ski orienteering. Competitors cross some ski to find controls. So, di ba, sa country kayo, wala pa yung ako, di ka mas slow. So, kasagaran, mag-inani kayo, yung mga laing country na. Like, mag-use niya o pole ang kawalan niya. Number 3, mountain bike orienteering. Trail orienteering. So, ang trail orienteering kayo, kanang sa group of friends mo niya, kanang magduman di mo ito, pero naamoy ko yung kanang na siya kanang map or compass. Number 5, radio orienteering. Pag the word radio kay mas if mag-mountain ka kay mas dali din mo mga ang location if mag-use yung radio. Kaya naman na siya antina. And difficult conditions, introduced to beginners and alike,
Standard. Standard point controls most specific area. And every event offer process of various and qualitative return to beginners and experts alike promoters time control. Standard. Standard point controls most specific order. So, paano siya? Normal na siya like as a mouse. Then, score. Controls can be simply in any order within a time, English response, awarded based on ang score like around very simply to 1 bar 2. Dapat, really, dapat mapun na dito kay paano siya, naman siya living. Then relate to a big competition where each team member completes a lane of the first. Ako. Relay are related to competition where each team member completes a line of the course. So for example, ang relay na siya specific na goal. For example, ako from the lead side, along sa city as leading siguro lang ko. So for example, nasugat ko ko, siya yung pag-ining na siya relay. Ang spread, fast space course in urban environment. Middle classic long course increasing length and improving. So ang classic middle, kailan siya yung from middle to from normal to middle to hard. Spread as fast pace for the urban environment. So this is high control density. Controls are placed close to the rapid navigation. Okay, so next is we have the materials used. So the essential materials for earth terrain are a map, compass, and a checkpoint recording device. But these three, ang mga siya katong provide siya sa kanang event organizers. So there's a possibility na kana siya mabuta manitulong mga compass and checkpoint recording device kay sa kung na siya nimo makuha sa kanang during the event na ba. For example, no, oriented na ka na specific na training one-to-one, si event organizer na mga naging na. So first, we have the maps. So, kailangan tayo sa maps, no? So maps, for example, nakanay sa location 1, location 2, 3, 4, 5. Ang kanang maps, na-siya ka ng specific na example drawing, kabantay man ang Philippine na flag. Kita man ang may drawing na bukid, may mga kahoy, kaya para ma-differentiate nila if asa ang specific na area. Ay dili mga basta-basta lang kapag lang ang picture ba ka? Ang kanan siya ang picture kay example, wala kang kaparto, wala nila ka ng map, ito mga makita, kabantay man sa Google Map, makita ang specific na street direction na. So, when you get that map, na-siya yung marami ka na ito mga drawing, for example, kahoy siya ma drawing, and then ako yung mga bukid. So, para ma-enhance mo siya ba kung asa ka kadong, asa yung goal. So, muna siya yung map, and then we have the compass. So, compass, natin north, south, west, east, then north, northeast, east, northeast, kana. Nasala, ang compass, gamit ng compass is to navigate. So, same with yan yung maps, you can also use compass to navigate. So, you can check if kuhaan ang north pa siya, asa yung mga goal na patutunan. Pero ang pamatanda, what if si compass mawala din ha? Sa matong buhaton. So there could be possible mga different bitaw kasi na itong gamit other than the compass. So for example, sun navigation. When you say sun navigation, you can use your hand para ana. Diba, there are different signs. For example, sa north hemisphere, kaya na ay specific direction si sun, and then sa south pole, na ay specific na direction si sun. So meaning, if wala kay compass, no, for example, pwede ka use with a sun, magkamatong siya using the sun navigation, or there could be any other mga buta, makunay kung gamit na navigate. And then next is checkpoint recording device. So checkpoint recording device, na po checkpoint, ma-record siya sa atong specific minimum na goal. So, ang kana siya ng goal di ay, ano siya, for example, ino nung kanina, Bulacau to Pardo. So, Bulacau to Pardo, yung mga goal is Pardo, kung height. So, i-record ni checkpoint recording device ko. Kalas ang anahuman, kalas ang start, muna siya gamit ni checkpoint recording device. So, going back sa maps,
So, we can also use like itong casual signs or kakulingan ng niya sa yung sa compass na pilit ang gamit ni sa navigation. So, when it comes to compass, map, sorry. So, maps ay, for example, no, na ay specific na ganahan ka mo batang goal. You can also use mga casual signs or mga specific na maps. For example, for survival purposes, makita niyo dito. Ano siya, for example, ako ang goal ay butangan ako dyan, ay kahoy, butangan ako, kinanan ba, padali ba lang ako saan? So you can also use mga trail signs. What I mean by trail signs, muna siya ang atong mga sign na kung hindi mong gamiton, para ka na ito, ma-remind ka na, ano siya, dati na lang, anak ko ni, nakuha na naman natin ha. So for example, yung si trail signs, muna siya example yung signs. If nakita na ito, na ay mga anak specific bitaw na symbol, you can also use like mga wood, mga kindling, mga dagmay ito, mga wood. For example, kuan, may use ka of kanili nga sign. This, for example, ano siya, one wood, kindling, and then another na wood. Ipata mo siya para ma-forma siya of arrow. Inana, you can also use mga stones. For example, one smaller stone and then one larger stone. So, mo siya ipatong. This parang specific na sign, it could also be mean na patong siya upward or mana ka. For example, kani siya mga example niya. You can also use this one. For example, a larger stone, and then i-around siya of mga smaller na stone. Meaning, ang kami siya dahil mga specific na sign is, I have done home, or meaning, only black home. Or you can also use nani. For example, to the right, i-happy na ako the right. Ang kami siya matril is padong sa right, or padong pa sa left. And then, you can also use mga stones, mga different na mga sa environment ba. For example, rocks, mga pebbles, mga sticks, long grass, mga different na ito ba? Na pinapakautuloy, wala pa ba? Or asa niya ang direction pa doon? Iklat niya mga specific ikaw mga gamit just in case ba? For survival purposes lang siya. So next is the mga clothing o mga footwear. So first is the base layers. So may nag-base layers, the word base, makita niyo naman medyo, dili pa siya bagla, ini ang suoton, dili siya pwede ano ba, yung jacket, dili kasapaw-sapaw. Siganing base layers, naman siya ka na leggings, mga normal lang ba, t-shirt, leggings na nagkataw. Pero makita na tayo na more into ito, long sleeve, kapantay man ang parehas ka na sa malito ang dagat na ba. Pero more into, diba, kung mag-buy ka, mag-suot mo rin sa long sleeve, no, ka. Pwede siya long sleeve na makakot ng mga fit ba, So, si base layers, more into ka na sa suot, ito sa inner, and then, ang outer layers, the word outer, meaning sa gawas. So, makita ito, for example, kanimor, I think sa siyan, baka na yung light, kanina sa tunga. Si Koan siya, siya na sa tunga, meaning, mga siya ang base layer, so, ang naakasud. Si kanang white, makita ninyo nga medyo pagkapagda na iya ang clothing, mag-isuot. So, si first layer is the base layer, and then second layer, medyo nagkabagda na. So, for example, si outer layer, ni ato siyang jacket. So, ang kanya siya ng jacket niya ay, ang kanya siyang ma-hold outfit niya is mayroon na siya during, for example, ski or internet, di ba, bukno, iya mga paan. Iyang environment. So, need ka protection sa kanang kabuknawon. Next is rendering shoes. So, makikita naman, ang sa sapatos na daw, ilang sapatos, naa siya mga spikes. Kabantay mo ng athletics, nasa lang mga spike shoes. Kaya naman, yung alam ito, para ilang bouncy sa ikadagdag nila more ito. Ang alam kasi, rendering shoes, na siya mga spikes. Kaya naman, para di ba, wato ang bukid mo. Ang kanang sapatos, dapat mag-grip siya sa kanang specific na yuta. Kaya naman, if ever na will slide siya, magdidelikado siya sa, for example, sa hiker or sa participant na mag-join sa kanang maalan. So next is the safety straps. So kanito, mga harness. At ano siyang suoton para kanagataw, mato na ka sa kanang imong goal. For example, tumason. So magsuot ka mga safety straps. For example, siya, mga belt. Kung ano siya mga belt, baka na siya patong mga gamit bitaw. Kaya nabay ang belt niya. For example, mga ski
Muslim ka, dili ka makadaog na ng bukat na kayo. So, pwede na ka na. Easy to access ba daw makain o putang para na siya putang na rin. Ikaw utang, anak. And then, specialized classes. Specialized classes, the word special, meaning, ang ano siya mga classes ay for into kuhaan siya ka na ano siya mga specific environment. For example, ski or entering. So, di ba, more into snow, yes, siya. And then, if mo go down ka, sa kanang mga mountain, na snow, di ba, medyo makuha na yung mata, tungkol sa kabuknaw. So, we need to have a specialized classes para maprotekta ang atong mata. And also, kana sa init, dapat matay ka ng protection sa mata. Kaya, di ba, what if init kaayo? So, we need to have specialized classes. Next is gloves. So, safety gloves dito ani, itong entering shoes. So, makita ko na yung mga white dots, no? Parang kung siya sa grip, same siya ni ordinary shoes na si sapatos na to, na siya grip para makatarong ka sa cut. And same siya ni gloves para if mag-grip na tatong kamot, for example, na i-slide na ng or mga walay kutanan, mag-grip na talaga na, anay kung magdagdag-tugdag, may possibility mo masamad ka, for example, mukapad ka sa kanang PC, pati masamad ka, so grip ka o na nag-gloves ka for protection. So, only ang benefits sa ordinary develops critical thinking. So, makadevelop ka sa iyong critical thinking into enabling discipline process. The second benefit is build self-confidence. So from the words self-confidence, familiar ang kaitanan mo. So self-confidence in orienteering is nalagaling mga sapulat orienteering ka, dili ka dahil na face na challenges. Defines from doing something skills. For example, na participant, apel to volunteering institutions, realize saan na sila. So instead of panicking, kita mo way para makabalik sa inyong ruta o check sa map, analyze the surroundings. So, develops ability to anticipate. So, usap po nila sa benefits sa mag-develop ng ability to anticipate. Mga prepare ka better if na issues, mga prepare na ka ang handle them. 5. Improves navigation skills. Imagine a participant is nag-struggle sa paggamit sa compass, ikaw sa direction. Kapila na sila sige bali ko para orienteering sessions. Na-improve na yung paggamit sa compass, sa map, paano sila mo gamit. Naging namaw ka ang physical benefits, mental benefits, reduce stress and anxiety. So, mga college sa parang nila sa stress and anxiety. Para po yung mga kuhaan yung kumain natin. You're at peace lang. Hindi naglalugod ako na mga negative. Tapos improve mental focus and cognitive function. And 3, boost self-esteem and confidence. Tapos ito po ang confidence. Kapag nakawag sa iyong buwan, hindi nakawag na mga negative. Tapos enhance spiritual awareness. Ma-aware ka sa iyong environment. Asa ka pag-go. This iCard or delivered an electronic card used to record files and documents. This iCard card, electronic device siya na kanya, record siya kung asa naka-record or next one. And then special assigned map for regarding showing the part of the box. So, regarding map, gawin ko na sa mga public para plano sila sa langgan, asa sila mga team,
during the competition. Next, ang compass is an angle rotated with rotating whistle and magnetized needle. So, ang compass ay yung compass para makabaw ka sa north, south, sa mapa. Next, is a card of Safety precautions. Tell someone your plans. Let a friend or family member know your route, estimated time of return, and any contact information. So, tell someone your plans kay dapat tayo kabawa mo, basta kabawan ko, gano'n sa magpakulit eh. Kaso, kawawa tayo, kawawa ka, at kumagpunta ko, magpapos ka sa magpunta ko. Dress appropriately, magkakadya sa panahon kung saan mo sumukot. Hindi bring motor or ilisig makakano ba? Makahawag ka and ambal. Beware of surroundings bad. Pay attention sa inyong kinig-kinig kaya mga kanang wildlife like animals na talo, paano ba? Buko din. So, once at first at mga potential hazards. Pagbaralay, torrent, dehydrate, inject, lumap, ibumpag. Sampol, lago. Ano mo bukid, kailangan mo okay-okay ka para tratado ng lakon. Kailangan mo bawas ng 1 minute o 3 minutes para matutano mo pag-lakaw. Ang tayo nila, dehydrate and take break. Don't go alone. Preparing a safer with our partner with your dog. Considering using the destructive device. Hindi ka dapat mag-isakay kung nakakapang kung mag-usakon na lang ng trauma dapat nakakailangan yung instructor para makakuha ko sa kanila.